He's fine. Health-wise, okay lang siya. Ah, most like, mostly ang among istoryahan is family affair. Na-brief na ko siya about si Sarah, Polo, sila po, mag-imo nag-schedule for the Thanksgiving sa mga nag-support sa ila. So, nalipay siya. Ang kuha na lang ani, ngong kong naagap kong kay mga supporter sa gawas. Dili, yan na sila mundang. Bisang saong ko man nga. Di lang man ko bisag maka Lilit. li ang sana. So, ang gipabot niya na salamat lang yun daw sa inyong undying support sa iya. Rin o siya, umidiri sir. So, mubawi ra daw siya og if ever maka sawas. Ato sakto naman sir, dili niya kinanglan mo bawi kay kami na ang nagabawi para sa iya ha. Sabot siguro niya sa bawi in appreciation Yes. sa inyong kwan. Pagkakahan ko sa diras sa gawa sir, masya makaulit within this month. Be, Kasi tama, dili, wala mi ka discussionan because this pan you are not allowed to talk about the merit of the Yes, correct. Madali, wala mi ka discussion. Basta ang kwan niya, akong pagkipaw, the lawyers are working on it. Pero the policy is not within sa jurisdiction. Yes. Buhat lang yung tao sa wala naman may matinang na balik. Kaya lang, deeply appreciated yun niya ang inyong kahago. Meron ulit ang rally na May 24 and 31. Hopefully, lahat ng mga supporters will be out there and let us give our full support and bring the message to those inside that we want to send or bring back PRRD home. Sana po nandoon kayo lahat. I've watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ay, kantas papa nila. Regardless. Blue and I see clouds of white and the brightness of days. I'd like to dark and I think to myself, what a wonderful world.
Kanta ka watch isa them grow. They'll learn much more than you will know, and I think to myself, Ay, natunaw na yung estindi. Yes! Palakpakan naman si Man! Thank you, mabuhay po! Thank you. Alright, thank you so much. Alright mga kababayan, so tayo po ay meron na namang update from the Netherlands. Ayan, courtesy po from Sir Alvin and Tourism sa Facebook page niya. So nakita po natin itong short interview mula kay Sir Bong Duterte, ang youngest brother po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no, na nagpaabot po ng kanyang maiksing mensahe sa kanyang pagbisita dyan sa The Hague, especially dyan po sa loob ng detention center kung saan nakausap niya po personally ang kanyang kapatid na si dating Pangulong Duterte. At ayon sa kanya, napag-usapan nga po nila yung majority ay personal matters or family matters regarding po dun sa pagkakapanalo syempre ng kanyang mga anak at pagiging mayor niya po, no, kasi landslide po ang nakuha ni dating Pangulong Duterte sa Davao at siya po ay nanalo. No, kahit na po siya ay wala dito sa Pilipinas, talagang solid po yung suporta ng mga kababayan natin dyan sa Davao at napakataas o napakalaki ng tiwala nila kay dating Pangulong Duterte. Okay, kaya siya po ay nakakuha ng landslide vote. Pinahatid din po ni dating Pangulong Duterte sa kanyang kapatid na nagpapasalamat po siya, no, at kung may pagkakataon at ikaloob na ng Panginoon na siya po ay makalabas dyan po sa detention center, ay babawi po siya dito sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dun sa patuloy na sumusuporta at nananalangin sa kanyang kaligtasan, kalakasan sa loob, no, dahil nga March 14, I think, last na nakita natin si dating Pangulong Duterte, no, yung humarap siya sa ICC. So, talagang napakatagal na din na panahon, almost 2 months na din ata, no? At hindi natin alam kung anong itsura ni PRRD, no, dahil tayo po ay nagre-rely lamang po dun sa mga kinukwento ng kanyang mga anak at mga bumibisita po dun sa loob na may access po, no. Pero one thing for sure, syempre, tayo po ay maninibago kapag nakita natin si dating Pangulong Duterte. Pero hangad nga po natin na siya po ay malakas at nasa maayos na kondisyon, yung kanyang high spirit ay nananatili, no. Dahil hindi po biro, no, yung nakakulong ka at maliit lang po yung space na iyong ginagalawan, kagaya nga po ng sinasabi ni VP Sara at ng iba niyang mga kapatid na hindi po sanay si dating Pangulong Duterte kumilos, magluto, maglaba, mag-asikaso sa kanyang sarili, no. At alam naman po natin na may edad na po at kagaya din po ng normal na tao, mga kababayan, mga lolo't lola natin, ay hirap na din po yan kumilos, hirap nang gumalaw, at medyo may mood swing na din yan, kaya mahirap na din siya mag-isa. So, kinakailangan talaga ng kalinga o extra ano ba yung tag dyan, pagbabantay sa kanya dahil matanda na nga po siya. Pero again, wala namang pong special treatment sa mga ganito, lalo na po alam naman natin na isa ang ICC sa pinakamahigpit na detention center sa buong mundo, no. Kaya maraming ang bumabatikos dito, marami ding natutuwa na dito dinadala yung mga taong nagkasala. Pero again, si PRRD ay hindi pa nahuhusgahan at hindi pa guilty sa kanyang kasong kinaharap. Kaya nga, mga kababayan, napakatagal pa ng September, no, para sa pinakahihintay natin. Pero I hope itong ang pagkakapanalo niya ay payagan, no, na makalabas man lang at muling masilayan ng mga kababayan natin ang itsura po ni dating Pangulong Duterte. So, para sa akin, sa mga panahon ngayon, talagang kinakailangan po, mga kababayan, ng moral support, spiritual support, itong si dating Pangulong Duterte dahil siya po ay nag-iisa sa loob. At nakakatulong po, mga kababayan, itong pagbisita ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at etong ginagawa po ng mga supporters ni PRRD na pinapaabot sa kanya doon sa loob na napakarami pong mga tao ang naghihintay sa kanya. Malaking factor po ito upang i-boost yung kanyang
confidence, i-boost ang kanyang pag-asa na maraming nagmamahal at marami pa rin naniniwala kay dating Pangulong Duterte, no? So, syempre, sa tuwing papasok ang mga bibisita sa kanya at every time na magtatanong siya, laging nababalitaan ni PRRD ay mga good news. So, ayun po ay isa sa mga magpapalakas sa kanya upang maging matibay at harapin, no, yung mga susunod pang mga dapat niyang harapin, yung mga challenges niyang dapat harapin dyan sa ICC. So, sa psychology mga kababayan, napakaganda nito, no, yung support system ng family, ng friends sa isang taong nakakaranas ng ganitong bagay, no? Kasi hindi naman natin masasabi, tao lamang po yan si PRRD. At syempre, sometimes, kapag siya na lang mag-isa, talagang yung anxiety, yung depression ay talagang papasok talaga sa isip niya yan. Imposibleng hindi, no, na hindi manhid yan. So, there was time talaga na iiyak talaga yan na hindi lang natin alam dahil ang alam lang natin at ang ipinapakita niya sa atin ay lagi siyang malakas, kwela, pero deep inside tao lang din yan mga kababayan. So kung ako kaya Pangulong Duterte, normal na makaranas ka ng kalungkutan dahil syempre hindi natin alam kung ano yung lagay, ano yung kalalabasan ng lahat ng ito, pero malaki ang ating tiwala at kumpiyansa tayo na ma-acquit or mapapawalang bisa ang lahat ng ito at makakabalik muli si PRRD dito sa Pilipinas. Samantala mga kababayan, nakuhaan din po ng video si Sir Pulong Duterte at ang kanyang anak na hinarana, no, na kinantahan po ng isang kababayan natin dyan sa the Netherlands, no, nag-ano po siya, nag-gitara po siya at sinabayan po ito ng mga kababayan natin dyan at si Pulong Duterte at ang kanyang anak, no, nagkakarakas pa ng What a Wonderful World ata yung kanta na ito. At talagang makikita niyo yung bakas ng saya nitong si Pulong Duterte dahil nga po sa pagmamahal at suporta na nakikita niya dito sa mga kababayan natin na nag-effort pa, no, na pumunta dito sa the Netherlands. So iba't ibang lugar po sa Europa, maging ang Amerika ay bumibisita po dyan from time to time para po magpakita po ng suporta. At sabi nga po ni Sir Bong Duterte na magkakaroon na naman po ng rally sa May 24 at sa katapusan. Inaanyayahan niya nga po ang supporters na sana po ay makilahok. Ito ay peace rally naman mga kababayan na wala naman tayong nabalita na nagkagulo. So ito po yung pagpapakita lamang po, siguro candle lighting, konting pagsasariwa ng mga nagawa po ni PRRD. So ito po ay peace rally again. So ayun mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating reaction video. Kayo ano yung masasabi ninyo bilang isang anak, kapatid o kaibigan na if ever mangyari sa inyong minamahal itong bagay na to, ano ba yung kaya nyong gawin? Ano ba yung kaya nyong isakripisyo o ipakitang effort para sa kanila, no? So, comment down below sa mga kababayan natin dyan na may mga opinion, may mga insights, kung ano yung nararamdaman ninyo o ano yung mga pwede pa nating gawin para tayo ay makatulong, makagaan ng kalooban ni PRRD. Maraming salamat po.